Kamusta mga ka-travel? Ngayong araw ay samahan niyo ako sa isang hidden paradise dito sa Palawan. Tara at tuklasin natin ang mapuputing buhangin, malinaw na dagat, at tahimik na ganda ng lugar na ito. Ito ang Port Barton, Palawan. Para sa akin ay may kakaibang ganda itong Port Barton. At maliban pa rito ay less crowded ito kumpara sa ibang mga sikat na travel destinations dito sa Palawan gaya ng El Nido at Coron. Sa videong ito ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang kainan dito sa may Port Barton. Pati na rin ang mga lugar na may relaxing vibes at masarap tumambay. At syempre hindi dyan mawawala ang nightlife na siguradong ma-e-enjoy nyo rito. Ngayon, nandito na pala kami ngayon sa may Port Barton. Dito namin sa may terminal. So pagdating nyo rito, kailangan nyo mag-register. Tapos, nakahanap na rin kami ng accommodation na pag-i-stay namin. Doon kami mag-stay sa summer homes. Ito si Lee. Yan, buti may service sila. So, ginamit namin service nila kasi maputik yung daan. Ayan, medyo napansin namin, medyo this week may problema sa kuryente rito. Kaya hinanap namin accommodation yung may generator. So yun, good thing yung summer homes meron silang sariling generator. Kaya hindi kami problema sa kuryente. So ayun, papunta na kami ngayon, pabalik kami sa summer homes. Ayan si Lee. So ano, magtuktok na lang yung dalawa, no? Pwede po. Para Kasi hindi, baka hindi kayanin eh, no? kung magtuktok sir, ganun din naman. Lipat na lang natin yung Kasi napansin namin mga daan dahil nga nag-uulan. Ayan, kung makikita nyo, putik yung ibang daan. So mahirap pag mabigat yung pag mabigat yung sakay, baka mabalahaw, hindi kami makaandar. So yun, pakita na lang namin sa inyo pag doon na kami sa may resort, sa may summer homes. And dito na kami sa may pag-i-stay namin, dito sa may summer homes. Ang maganda rito kasi may access sila sa daan, tapos beach na yan. So may access din sila, may beachfront area rin sila. So yung maganda. So kung gusto nyo pumunta sa beach, beach agad yan. And may access din sila ro, may beachfront area sila. So hindi mahirap pumunta sa beach. Ito naman pala yung resto na itong summer homes. Itong Beach Barn Resto Bar, kanila rin to. And sabi nila, pag magbe-breakfast, dito rin sa may Beach Barn Resto Bar. So yan, ito yung itsura nung resto nila. Yan ito. Maraming table and chairs. Tapos beachfront. So masarap kumain dyan sa umaga or habang nagko-coffee ka. Nakatulala ka lang, titingnan mo yung dagat. So yan. Maganda kasi malaki. Tapos nakahiwalay itong resto nila. Kasi yung mga accommodation dun sa side na yon. Tapos yung beachfront sa kabilang side, kanila rin yan. Parang siyang may, ayan, maraming puno. Tapos parang siyang may mga playground. May mga upuan din. So na pwede rin tumambay. Parang ganito rin. So yun, okay naman. Yung rate pala na binayaran namin for 4 packs is 5,000 pesos. And yung 5,000 pesos na yun, may kasama ng free breakfast yun. So okay na rin, sulit na rin kasi syempre importante yung kuryente. Tapos maganda may kasama pang breakfast. Free coffee rin pala rito sa may summer homes. Pero dito to sa may Resto Barn, yung restaurant nila. So ayan, nagtimpla muna kami ng coffee. So coffee muna kami. Then after nito maghahanap kami kung saan kami magdi-dinner. Ito pala yung resto ng summer homes. Ayan, ang ganda ng ilaw niya paggabi, ang ganda ng lighting nila. So pag dito kayo nag-book sa may summer homes, dito nyo iti-take or dito nyo kukunin yung breakfast ninyo. Ganda rin, ganda ng view, tapos beachfront. Room tour pala agad tayo dito sa nakuha naming room or accommodation dito sa may summer homes. Like, pasok tayo. By the way, bago pala tayo pumasok, pakita ko sa inyo na may space dito or veranda na pwede nyo tambayan or pagkapehan or
Kung umiinom kayo sa gabi at ayaw nyo sa mga bar, pwede kayo dyan. Tapos pasok naman tayo. Sa room, pagkapasok mo pa lang, kita mo na agad yung bed na malaki. May double bed dyan. Tapos may towels and blanket na kasama and may pillow. Tapos, dito sa left, yan, makita nyo, meron siyang mga hanger na pwede nyo pagsabitan ng mga basang damit nyo. Tapos may malaking mirror. Tapos yan, may table. Tapos, yan, nandiyan na yung gamit namin kasi ganyan pa kami nag-check-in. Tapos, ito naman is yung isa pa nilang bed. Double deck siya. So, sa baba, may double bed. Tapos, may single bed sa taas. And, actually, may pull-out bed pa rito na isa. Ayan, o. Ayan. Yun nga lang, wala siyang foam or mattress. Pwede nyo ibaba. Ito. Kasi patong nyo na lang doon kung ayaw nyo doon sa taas. Tapos yan, aside from air control, meron siyang electric fan, wall fan. Yan. Tapos yun nga, ito yung aircon. Na inopen na namin. Yun, ang sarap kasi malamig yung aircon nila. Tapos punta naman tayo dito. Meron silang sink dito sa labas ng CR. Tapos ayan, ito yung CR. Ayan, maganda yung CR, malaki, tsaka malinis. Ayan, tapos may may toiletries, may tissue siya dyan. Ayan, and then yeah, ito, may mirror din siya. So ayun, yun na yung buong room. Pero so far maganda yung room nila. Tsaka yun pa, isa pang kagandahan dito, yung meron silang generator. Kasi yun nga, this week daw man, nagkaka-problem sila sa supply ng electricity. Kasi may problem daw yung private company pala yung nagsusupply dito. So mas maganda na kung pupunta kayo dito, dapat masigurado nyo na merong generator set yung pag-i-stayan nyo. Kasi ang hirap nung mawala ng ilaw. Ang dami namin napagtanungan ng mga resort and accommodation na wala silang kuryente, tapos hindi nila alam anong oras magkakailaw. So ayun, kami swerte na nakabook pa kami. May last room na nila to, itong family room na nabook namin. So yun, swerte lang kasi nga may generator sila. Tapos after kasi namin, dami rin nagtatanong sa kanila, buti na unahan namin sila. So yun lang, magdi-dinner kami after nito. Hanap kami kung saan maganda mag-dinner. Ay, naghahanap muna kami ngayon kung saan kami magdi-dinner. Naglalakad kami rito sa sa shore ng dagat dito sa may Port Barton. Napansin kasi namin sa mga tabi nitong nung shore, may mga bar, may mga resto. So ayun. Ang menu. Dito pala namin napili kumain sa may Star Apple Canteen. Ayan, 65 pesos daw per order nung maulam nila. So para siyang karinderya style. Ang dami rin kumakain Ayan, puro foreigner. Dito okay rin kasi medyo budget meal. Maliban doon sa grilled nila, kasi mga grilled nila medyo pricey yung presyo. So food trip na muna kami. First night nga pala namin dito sa may Port Barton. So, trinay namin agad tong Happy Bar. Nakita namin mukhang okay dito sa Happy Bar. So, trinay namin kasi mas mura yung mga alak nila rito compared sa El Nido. So, yun, trinay namin yung beer tsaka rum coke. Pag bumili ka kasi ng isang beer, may free na rum coke. Pero, sa unang bili mo lang yon ng beer. Pangalawa, wala na siyang free na rum coke. So yan, lang siya, 100 pesos may free na rum coke. Diba, sobrang mura. Tapos yung margarita, buy one take one siya, 280 pesos lang. Imagine 280 lang siya, buy one take one. Daiquiri yung isa, no? So yun. So dito na muna kami mag-chill ngayong first night namin dito sa may Port Barton. Umorder na rin pala kami ng calamares nila rito. Tsaka itong fries nila. Yun, so chill lang muna kami. Update na lang namin kayo tomorrow kung anong mga gagawin namin or kung saan kami pupunta.
morning, second day namin dito sa may Port Barton. So iti-take na namin yung free breakfast dito sa may resort. Again, yan yung Sunny Homes, Summer Homes pala. Yan yung pinag-stay namin, Summer Homes. And then papunta ako dito sa may resto nila, dito sa may beach bar na yan. Ito pala yung menu nila for breakfast. Ayan, pero yung free breakfast na kasama dun sa pag-stay namin is itong Filipino breakfast. Yung fried fish, corned beef, tocino, hotdog na may kasamang rice and egg. Free coffee rin pala sila rito. So yan, pero Laki nito. timpla your own. Ayun guys, nag-rent kami ng motor. 400 per day yung motorcycle. Ayan, yung isa click, yung dalawa beat. Maganda naman, ganda ng gulong mga kapal, pang off-road kasi may mga daang maputik. So yan, nirent namin for 2 days dito sa may #tourist in. Yan, malapit lang siya sa beach, walking distance. Mga 1 to 2 minutes lang na walking to the beach. Malapit siya sa Port Barton Beach. So ayun, ang una pala namin pupuntahan dito sa may Port Barton is yung San Vicente Viewpoint. Medyo malaylayo siya, pero may shortcut naman daw. Pero yun nga, medyo malaylayo siya. Unahin na namin siguro yung mga medyo malalayong part para mamaya or bukas yung mga malalapit na part naman. So yun, samahan nyo kami sa trip namin to, sa rides namin na to para sa para dito sa may Port Barton at mapakita namin yung mga view sa inyo. Yun lang. Update na lang later. May in-expect to, na ganito pala ka-adventure tong dadaanan namin. Kaya kapag magmamotor kayo rito, ingat talaga. Ngayon kasi umulan ng mga nakaraang araw, kaya ganito. Pero kung summer, tuyo yan. Pero sana, sa next summer, sana gawa na yung daan dito para mas lalong dayuhin ng mga turista. Kasi kung ganito yung daan at babalitaan nila, syempre yung iba atras na pumunta. So ayun lang. May mga river crossing to ha. Ayun na, pangalawang river na itong dianan namin. At dahil sobrang putik, hugas muna. Grabe yung putik. Ano pa naman, clay pa naman yung putik. Yung pinanggagawang palayok. Buti diretso na yung daan dito. Grabe ang haba ng daanan na lubak. Lubak na, ang dami pang putik. Grabe, buti nakalagpas na kami dun. Ang talang kanina. Grabe yung putik. Parang mga 40 minutes to 1 hour din kami ron. Dito pala kami ngayon sa may food court. Tawag nila rito, ito food court daw sa may San Vicente. Dito kami kakain ngayon sa may Aloy's Grill and Restaurant. Ayan, actually yung pupuntahan dapat namin yung Long Beach kaso yung mga resort doon hindi na kami pinapapasok kasi sarado raw yung mga resto nila, pati yung cafe nila. Kasi yun, so medyo disappointed lang kami kasi layo-layo ng binahe namin. Tapos sobrang lubak pa yung daan. So pagdating namin dito, hindi rin pala namin makikita kasi ito nasa other side to ng Long Beach may harang, so hindi makikita. So para siya nasa kabilang dulo. So yun, para kaming bumiyahe, nag road trip lang. Tapos nabasa kami ng ulan. So ayan, food trip lang kami. Pagkatapos babalik rin kami sa Port Barton na. Ayun, food trip kami. Ito nga pala yung binili namin food. Meron kaming pakbet, tsaka lechon kawali, tsaka sweet
and spicy ba yan? Sweet and spicy garlic chicken. After pala namin sa may San Vicente, bumalik lang kami sa resort sa may summer homes. Nag-ayos lang, nagbihis. Tapos nag-dinner na kami ngayon dito sa Buoncibo Trattoria. Ito yung spelling niya. Ayan, Buoncibo Trattoria. Dito kami magdi-dinner. Ang in-order namin ay ito, amatriciana ba to, 'di ba? Yung ito the name ng pasta. Ito yung meatball marinara. Ayun. Tapos yung Hawaiian pizza nila. Ayun, no? Ang laki ng pinya. Oh, Hawaiiana. Hawaiiana pala tawag nila rito. Then order kami ng fried chicken. Oh, 'di ba? Bagong-bago fried chicken. Tsaka ito. Homemade fries daw tawag diyan. Tsaka yung chicken quesadilla. Ayun, oh. Parang sarap po. Siyempre. Yun guys, good day. Today, third day namin dito sa may Port Barton. And napag-usapan namin na mag-chill na lang kami dito along Port Barton Beach. Kasi marami ring mga bars, mga resto, at saka mga cafe dito sa may Port Barton Beach. So, sabi namin mag-chill na lang kami, mag-ikot-ikot kami rito sa may Port Barton. Either mag-cafe or resto hopping kami or bar hopping, ganyan. Kasi kahapon napagod talaga kami, tapos nasayang lang yung biyahe namin, ang haba ng biyahe papuntang Long Beach. So ngayon mas pinili na namin na mag-chill talaga. Ayun, magkakain kami, magko-coffee, or baka later afternoon uminom kami. So yun, kasi nakakapagod din kasi kahapon, kaya ngayon mas maganda mag-relax na lang muna. So yun, today papakita ko sa inyo yung mga different restos na tatambay namin or cafe or bar dito sa may Port Barton Beach, or actually pwede rin kahit hindi dito sa may beach mismo. Ayan yung beach, kahit along Port Barton Town. So ayun, kita-kits mamaya or update ko kayo. Muna kami mag-chill sa may Barton Bistro. Ito yung itsura niya. Ang cool ng itsura niya, ang chill, parang LU. May mga beanbag. Yan, tapos yung bar nila doon. Ayun. So mag-ano muna kami rito. Cold drinks muna kami. Nandito yung food namin dito sa may Elsa's Beach House. Ito yung order namin, tanige. Ito naman yung pansit bihon. Yung chicken na fritada. Ayan, waiting pa kami dun sa stuffed squid. So, for food trip na muna kami. Kasi gabi na rin, so dinner na rin namin to. Later, pupunta kami sa may mga bars naman. Tikman natin yung binili ko. Ginger cranberry to. Vegan flavor daw to ng gelato.
Sarap. Refreshing actually. Sakto yung tamis na medyo may konting asim. Kapag pupunta kayo rito sa Port Barton, try nyo na rin rito. Homemade yung mga gelato nila rito. Nandito naman kami ngayon sa may Native Bo, reggae bar to. So reggae bar siya, may bandang makanta ng reggae. Then sa loob ng part is party rin. So later after ng ano, kasi hanggang 11 lang yung reggae music dito sa labas kasi residential area yung katapat tsaka yung katabi. So mamayang 11 lipat lahat sa loob for the party. And then yung bar mismo is only until 11 PM. Sorry, 1 AM. Didn't talk about it, didn't talk about it.